sa katawan. So alam natin lahat, mostly siya sa baga. So mga lung cancer, COPD, mga emphysema, pero hindi lang po yan, no? Nalilink din po siya sa mga sakit sa puso. So mas prone magkaroon ng heart attack, magkaroon ng stroke po. Yung mga tapos tumataas yung pressure natin, so nagkaka-high blood po. So ito lang, cross section. So ito actual siya na baga po, no? Yung nasa left natin, yan yung healthy na lungs po. Yung nasa right, yan yung sa smoker po. So makita nyo, so dito kasi mas damage po siya. So maraming teklat po, no? So ito yung mga effect ng sigarilyo sa baga po. Tapos, sa mga may COPD po, di ba may tinatawag tayong bronchitis or emphysema COPD. So COPD, dalawa po siya. Siguro kung meron sa inyo may COPD, baka may nakita sa CT scan, may emphysema. So ano po ba siya? Pag chronic bronchitis, isabihin, itis po, isabihin mayroong pamamaga sa daluyan ng airway, yung sa daluyan ng baga po. Kaya pag ganyan, masikip po siya, mas nagpupul, mas nagkakaroon ng mga secretion po, kaya maplema po. So mga taga-ninigarilyo, maplema po siya. Tapos yung alveoli, so ito yung parang maliliit na sac o mga supot natin po na parte nung sa katawan po, nadadamage siya. Kita nyo na dapat round na round siya. Pero pag naninigarilyo po, nadadamage po siya. Yan din isang reason po bakit maraming plema po. So effect niya, nag-accumulate talaga yung sa plema. Pag maraming plema, pwede rin prone magkaroon ng infection po. So actually mga COPD na patients, mas prone din sila magka-pneumonia po. Tapos, syempre, yung ano pa bang side effects. So, syempre, meron siyang effect sa appearance natin, sa tsura natin. So, syempre, mas nangangasim po yung hininga natin. Tapos, ito pa, actual tip siya ng smoker. So, mas na dinilaw po, no? Saka, syempre, nakakapagkita po siya ng resistensya. So, ito lang, datos po natin sa WHO tsaka sa DOH. So, marami na naninigarilyo. Imagine, sa mga Pinoy natin na 15 and above po, 19.5% ang naninigarilyo sa atin. Tapos around 15.1 billion na mga Pilipino sa bansa ay gumagamit po ng tobacco products. So hindi lang po yan sigarilyo, mga vape po siya. Tapos mahigit sa mga 12 million na mga 112,000 Pilipino ang namamatay bawat taon dahil sa sakit sa paninigarilyo. Kung familiar kayo, meron na rin nakita na doon sa PGH, yung may bata na 22 years old, nagkaroon siya ng sakit sa puso, tsaka nalink po yun sa vape po. So yung vape po yung nag-cause ng atake sa puso po. So, actually yun sanang pinupush, pero parang, kasi honestly, total ban po siya sana, kaso syempre, inayos pa dun sa gobyerno natin. Ayun na nga. They should not agree to post it. Yes. 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 Kaya hindi siya na-control. Yes. So, yun na nga. Kasi pinayagan. So, syempre, hindi lang naman yung problema sa pasyente na naninigarilyo po, no? So, ang problem din is apektado din yung mga kasama sa bahay. Yes po, yung sa second hand smoke. Second hand smoke, sabihin na naninigarilyo po yung tao, tapos kasama niya or katabi niya yung mga na-expose po. So ang dyan, ang prone niya usually mga bata po, tsaka yung mga matatanda, mga babae, or even yung mga buntis po. No? So may mga effects din yan sa kanila po. O sa mga infant, syempre yung sa baga, tapos yung kasama, kung rin usual, na sakit na nakuha ng patient na siya mismo naninigarilyo, ay pwede rin mahawaan po yung kasama. So pwede rin siya mag-develop ng lung cancer, mga COPD. So meron din tayong tinatawag na third hand smoke na delikado po. So ano po yan? So kung natin ka sa kwarto po or sa labas kayo, or naninigarilyo ka pala sa labas ng bahay, kasi syempre hindi naman naninigarilyo usually sa loob ng bahay. So pag naninigarilyo ka, dinikit yung sigarilyo sa damit nyo. So syempre, pag dumikit siya sa sigarilyo, nalalanghap pa rin yung nakasama nyo sa bahay. Syempre nagbebeso-beso, nagkikis po sa mga anak nyo. So nalalanghap nila. So hindi lang sa damit. So dinikit siya sa mga pader, sa pinto, sa mga sakit, carpet, damit, mga flooring material, tsaka yung mga sandals, tsaka sa kisame. So na-expose pa rin. Tapos, so sino usually yung mga apektado na? So, mga matatanda, mga bata, same
same na din sa second hand smoke. May iba, di ba sa hotel, minsan naamoy natin, may amoy sigarilyo, minsan sa mga, so lalalanghap din natin po, no? So, syempre, yung ating concern din yung mga sanggol po, no? So, actually, mas humihinga sila more often kaysa sa mga matatanda. So, mga, sila, 4 beses, mas humihinga sila compare sa mga matatanda. So, tapos syempre, mas prone sila nagawang ng bagay. Tsaka syempre, marami silang sinusubo sa bunganga nila. So, pwedeng dumikit kasi doon yung sa sigarilyo. So, bakit ba, so ano pa mga ano namin, bakit nga kaya ngayon na mag-test po kayo, no? So, syempre, babalik sa normal ang BP po, tsaka marireduce ang risk nyo para sa, sakit sa puso po. Gaano katagal yan? Actually, mga ibang studies, mga pag 20 minutes pa lang na tumigil ka paninigarilyo, babalik na sa normal yung heart rate tsaka yung blood pressure mo, no? Yes po. Tapos syempre, magastos po yung sa sigarilyo po. Libo-libo siya kada buwan. May pasyente kami ngayon sa smoking cessation, sabi niya parang 100,000 yung gastos niya kada buwan sa sigarilyo. Tapos syempre, kaligtasan sa pamilya tsaka sa bahay mo. So ito po, magandang palatandaan lang, no? So, ano ba mga benefits? Tapos may timeline pa siya kung ano mga beneficios. So, 20 minutes pabalik sa normal BP at heart rate nyo. Sa 8 hours po, mababawasan ng nicotine carbon monoxide sa dugo by more than half. Pag 2 hours, natatanggal na yung mga yung manalanghap natin na chemical sa sa baga mo. Within 3 days, mas madaling huminga mo. 12 weeks, mas magandang daluyan lang sa puso. Tapos 3 to 9 months po, mas bawas na yung mga sintomas, yung coughing, saka yung hika po, no? Tapos, in 1 year, mababawasan ka agad by half po yung risk nyo sa sakit sa puso. Within 10 years po, babagsak na rin ang risk na mag-develop ng lung cancer mo compared sa mga naninigarilyo mo. Tapos, yung risk ng heart attack, pag 50 years, bawas na rin. So, ito na naman yung last slide. So, syempre, ano bang ibang steps kung nag-isip kayo manigarilyo? May tinatawag na 50. Usually, yung pag may pasyente kami gusto magtitigil manigarilyo, usually 1 month after. So, magsiset ka anong day ka hindi na maninigarilyo po. No? So, pag ganun po, pwede namang unti lang binabawasan yung sigarilyo. So, para kasi syempre matagal na naninigarilyo ang pasyente, hindi naman pwede sila. Either wala ka na. Oo, kasi tapos iwasan lang yung mga ibang triggers pa, nasa-stress sa bahay, mga ganun po. Dapat ma-identify bakit naninigarilyo. Yung isa, itapon mo reminders sa sigarilyo, so itapon mo ashtray, lighter, vape, sigarilyo. Saka lang, kung maisipan nyo, meron kaming smoking cessation program dito sa Heart Center, sa 8 sa Pulang Manila. Yung ibang mag-offer din kasi MPJ ng center, saka sa private hospitals. Tapos, dahil lang 155 kids sa DOH natin. Ayun lang po. Mga tanong. Ayos pa. Ano lang, same lang po sila actually. Although mas konti yung chemicals nung nasa vape po. Pero lalo na kasi yung mga flavored po. Mas marami, din sila. May mga damage na rin sa baga tulad nung sa PGH nung 2 years ago. Nare-link na rin siya sa mga atake sa puso ko dahil sa vape. Kasi pareho silang masama. Meron kasi tayong di ba, parang notion na mas okay yung vape. Kasi syempre hindi siya mabaho, pwede versus mo nagbe-vape ng mga tao sa loob ng bahay. Pero just as bad, same lang din sila. parehong nagkakos ng harmful effects sa baga. So, tsaka mas mataas po yung nicotine content ng vape kumpara sa nicotine content ng isang yosi. Kaya mas mabilis makapag-cause ng addiction ang vape products, mas mahirap itigil. Ang tinatawag po dun sa sakit na nag-cause ng vape is yung popcorn lang na tinatawag or electronic vaping associated lung injury. Yun yung naging cause ng death ng nasa PG due to the use of vape. Any question po? Ano po?
Eh, kung wala naman po, magbibigay lang Ay, kami. may mga dati kong nagyosi dito. Pwede po ba natin itanong kung ano? Kanino perma dito? Dati nagyosi, ano po yung naging symptoms ninyo nung, ano po yung mga way o paraan para na, bakit paano nyo naitigil ang pag-ios? Kasi ako nagkasakit ako noong nakaraang taon, October. Pa-check up po ako sa Tala. Tinaningan po ako ng doktor na hindi ako aabot ng December. Kung hindi nyo titigil. Tapos po na-combine ako rito. Tapos dito ano? Kasi nung ito lang po January, COPD. dahil na ano ako na CO. tinatake akong 2 beses, kinuriente ako. Kaya yung December, hindi ko ito. So alalahanin nyo lang po, hindi lang po sa baga ang cause ng paninigarilyo, pwede rin sa buong katawan, buong organ ng katawan. Kaya may tinatawag tayong smoker's body, kung saan pwede ka magkaroon ng sakit sa puso, o diabetes, at iba pang parte ng katawan. So hindi lang po talaga sa lungs ang tama ng use. Okay? May mga withdrawal symptoms po ba kayo na naramdaman ng tinigil niyo? Wala na. Very good. So ngayon, hindi na po kayo babalik sa Yossi. Kasi halos 40 years ako naninigarilyo. Congratulations po. Kasi po, talagang it takes many times of attempt para mag-quit. Pero buti na lang po na overcome niyo po yung very good po. Congratulations na. Sige po, thank you po sa pagkakamitin ko ha. Bibigyan lang ng flyer. Thank you. Kung may kilala po kayo ng mga nag-ios at nahihirapan po mag-quit, pwede po lumapit sa amin. Ibigay po kami ng flyers at po-provide po kami ng programa para po sa smoking cessation. Kita mo pa ako, ano kulang kayo? Smokers body. Ayan ba? May flyers. Ako sa kawain Excel. Start na kami. Tapos ng lecture, alas. Kaya tawag. Ito dami mo. Ang lecture for today is about smoke, cigarettes. So, let's go tayo sa schedule.